Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is our reading for Taurus, kapalaran sa pag-ibig. Please do like and subscribe dito sa ating channel. Paki-comment na lang guys sa baba, heart, smileys, malaking bagay yun sa akin. So, para sa mga gustong pa-personal reading, Jing Tarot Reader, friend ko yun guys, hindi ako open sa personal reading. Pero yung kaibigan ko po siya yung open. So, kung gusto mong magpa-personal reading sa kanya, pwede naman. Taurus, what we have here for Taurus. For Taurus, please. For Taurus. For Taurus. One last shuffle. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Ano meron sa ating mga Taurus? Okay. Mga Taurus, please. Justice card is here. That's Libra energy. Six of Wands, Two of Cups, and the King of Wands. If you're in a relationship, kung nasa isang relasyon ka, I feel like there's this truth or katotohanan na pwedeng lumabas na maging dahilan kung bakit magkakaroon, maaring maging dahilan ng paghihiwalayan. Yan. And nakikita natin yung support ninyo or support mo or siya regarding a career or something. Pero hindi enough yun eh. Hindi enough. Hindi sapat yung sinusuportahan mo tong taong to, sinusuportahan ka niya, etc. Regarding dito sa relationship ninyong dalawa. Yung iba sa inyo, matibay yung relasyon, matibay yung koneksyon. Dahil hindi pa lumalabas yung pinakatotohanan dito eh. Yung pinaka-truth dito. Once na lumabas ito, pwedeng ito yung maging dahilan ng hindi magandang ending sa connection ninyo. Okay? Tell me about the person na nakakonect ni Taurus. Some of you, pwedeng nagkakaroon ka ng problem, financial problem ngayon. Tell me about this to sa person ni Taurus. You do have here the Seven of Wands, Five of Pentacles, the Hanged Man, and the Four of Cups. Pwedeng nagkakaroon din ng problem financially itong person na to. Medyo nahihirapan siya, no? Kasi napupursige siyang gawin yung mga bagay na parang pinipilit niya na gawin. Kahit nahihirapan siya. Kasi parang wala siyang choice. The Hanged Man is here, so medyo sa ngayon, medyo utak ang ginagamit itong person na ito. This person sees you or ang tingin niya sa'yo parang medyo immature ka kasi. Ayun. And nagfo-focus siya sa mga bagay ngayon na parang makakatulong of course para masolusyonan tong problema niya, pero parang feeling niya hindi ka kasi na tumutulong or nakakatulong sa kanya.
Emosyon mo para sa taong to. Emosyon mo para sa taong to. Knight of Swords, Five of Wands, and the Queen of Cups. The World is at the bottom of the deck. Mahal mo siya eh. Kaya pag nag-aaway or nagkakaroon ng pag-aaway, umiiwas ka na lang. Or as much as possible, ayaw magkaroon ng pag-aaway. You see this person as the world. This is your everything. This is the person na talagang mahal mo. Siya yung nakakapagpasaya sa'yo. Pero may mga times na nalulungkot ka kasi pwedeng hindi mo maibigay yung mga bagay na gusto niya or kailangan niya. Emosyon niya para sa'yo. Emosyon niya para sa'yo. Death card is here. The Judgment, the Long Major Arcana. The High Priestess, tatlong Major Arcana. The Star, oh wow, puro Major Arcana. This person is actually hindi lang apat. 1, 2, 3, 4, 5, 5 na Major Arcana nagpakita sa side ng person mo. 6 actually with the Hanged Man. You could be dealing with a very spiritual person. Dito sa part na ito, parang there's someone else na parang pinapangarap or iniisip nitong person na to, and it is coming from this Page of Swords, a very young person. So may nagugustuhan or may pinapangarap itong person na to na someone na mas bata. It either mas bata sa'yo or mas bata sa kanya, or maybe pareho. With the Death card and the Judgment, parang anytime kaya niyang i-end itong connection ninyo. Sorry about that. The Chariot, it's easy for this person na umalis or layuan ka. Basta magka-problema lang ng something. Because sa ngayon, importante para sa kanya ang sarili niya. What will happen in the future for the both of you? Ace of Wands, the Empress, the Hermit, and the Six of Cups. Okay, the Queen of Pentacles, the Ten of Cups, and the King of Cups. Page of Wands. Clarify the Page of Wands. You should actually love yourself.
Kung ano yung pagmamahal na binibigay ng person na ito sa sarili niya, yun lang din ang pagmamahal na gawin mo sa sarili mo. Kasi, I mean, you're giving this person everything in the future. Pero maaaring iba yung hinihingi niya or kailangan niya mula sa'yo. At hindi yun yung binibigay mo. Some of you, pwedeng kailangan mong makipag-communicate sa kung ano talagang gustong mangyari nitong person na ito. You need to talk to this person. Hindi pwedeng iniisip mo lang, sinasarili mo lang, iniiwasan mo lang na makipag-usap dito sa person. Of course, the truth hurts. Pero, minsan yun yung kailangan. Kasi magiging open naman yung person mo regarding doon. Sa kung anong gusto niya, anong gusto niya gawin mo. Magiging open naman siya sa'yo Kung gusto mong i-survive ang relationship, kailangan makipag-communicate ka sa kanya sa kung ano yung gusto niyang gawin mo. Okay? I can see a communication na pwedeng mag-end into a separation with the tower, which is pwedeng ito person na to may makakonect siya or makakommunicate siya through social media or whatever na pwede maging dahilan ng ending ng relasyon ninyo. Okay? And sa ngayon, hindi pa nga lang nangyayari ito because mailap pa yung isa Mailap pa yung person na kakonect niya or what. Or your person could be focusing on money. So, habang wala pa, tong person na ito, masasurvive yung connection or yung relationship kung makikipag-usap ka sa kanya. Mahal ka nitong person na to, but the problem is, hindi ka kasi nagiging open sa kanya. Okay? And may mga gusto siyang gawin mo na hindi mo ginagawa. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.